church ng Palatao. Pati rin yung ating kaibigan, mga kapatid, nakikita ko na hindi tumatanda. Malakas pa rin. Lalo na sa pananampalataya. Amen ba? Amen. So malakas yung katawan natin panlabas. Huwag natin kaligtaan na napakalaga yung palakasin po natin ang ating buhay spiritual. So purihin ang pangalan ng Panginoon. Hindi namin in-expect, mga kapatid, na ilang oras po ang biyahe namin from Lucena going to Cubao. Nakarating po kami ng Cubao, and then pagkatapos 7 o'clock po ng gabi, nagpusin po kami dito sa Isabela. Sinakyan po namin ang Victory. So purihin po ang Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi isa ako sa mga lecturer doon sa GWC. Hindi ako isa sa mga lecturer doon, hindi sana ako magkarating ngayon. Pero talaga plano po ng Panginoon. Kasi ilang taon na po kami hindi nakapasyal po dito. Pero nandito po kayo sa aming puso't isipan every time na magkaroon kami ng panambahan. So alam ko po, mga kapatid, na ang bawat isa sa inyo ngayon ay handang-handa na makinig ng salita ng Panginoon sa oras na ito. Pero bago ang lahat, mga kapatid, hiniling ko po ang lahat ay tumayo. Magsimula po tayo sa isang panalangin. Almighty God, we come to the throne of grace this morning with thanksgiving, recognizing the greatness and provision na sa aming paglalakbay. Tagal po namin ang iyong kapangyarihan. Nakarating po kami because of thy goodness, Father God. We pray for wisdom, for the illumination and impartation of your Holy Spirit, that as we are going to study your word in the Sunday school, Father God, bless us all na ang pagpapalang espiritual hindi lamang sa isang tao ibibigay mo sa oras na ito. Ibigay mo po, Panginoon, sa lahat, lalo higit sa iyong abang lingkod. Gamitin mo po siya ayon sa inyong kalooban, na maging pagpapala po ang aming pag-aaral sa umagang ito. Ito po ang aming dalangin sa matami sa pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. Sa atin pong text ngayon, alam ko mayroon kayong mga Biblia. Babasahin po natin dito sa mga awit, chapter 100, reading verses 1 up to 4. Inilig ko po dito sa kabila, basahin po natin, mayroon tayong 4 lang talata. Chapter 100, verse 1 up to 4. Pwede makibasa. Make a joyful noise unto the Lord for the land. Serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Okay. Si Yahweh ay ating Diyos, at dapat malaman ay Kanya, Kanyang lahat. Dahil lahat ng nilalang, na tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Enter at His gates with thanksgiving, and at His courts with praise. Be thankful to Him, and bless His name. Okay, salamat po sa pagbasa. So, ang topic po natin ngayon, mga kapatid, na dapat po nating bigyan ng pansin itong the benefits of attending worship service. Bakit dinala ko po itong topic na ito? Itong benefits of attending worship service. Napakasimple po, pero mahalaga ito. Kasi maraming mga believers ngayon, pumupunta sa church, hindi nila alam kung bakit nandoon sila. Sa katunayan, maraming mga believers na magsabi sila, pupunta tayo sa church para tayo maligtas. Yung iba naman magsabi, pupunta tayo sa church para mabawasan ang ating kasalanan. Marahil mayroong iba, pero ngayon dito, wala siguro. Kasi doon sa amin, mayroong isang member nagsabi,
Magsisimba tayo ngayon para mabawasan mga kapatid ang ating kasalanan. Mayroon pa dito ngayon na magsasabi, mag-worship tayo sa Panataw para mabawasan ang ating kasalanan. I guess wala. Hindi naman tinuturo ng Teams to Commission na ang tao ay hindi na magkasala. Perfect. Pero ang punto ko po gustong ipaalam sa inyo, kasi pag minsan, pupunta tayo sa church, hindi natin alam ang ating layunin, hindi natin alam ang benefits, kung ano ang kabutihan na may dulot sa isang Kristiyano kapag pumupunta siya sa church every Sunday. Sayang naman ang panahon na iginugur po natin mga kapatid na pumupunta tayo every Sunday, hindi natin alam, wala tayong information, knowledge, bakit pupunta ka sa Diyos. Mayroon parang mga benefits. Ano yung sa Tagalog? Pag-inabang. Ano yung Pastor Eugene sa Ilocano? Gungunana. Gungunana. Oh, ganda. Kultura, benefits. Mayroong benefits. Dapat isa-isip natin ito. Ngayon sa araw na ito. Simple lang po ang ating topic, pero mahalaga ito dahil po dito ko nakasalalay ang rason bakit nandito ka, nag-worship ka sa ating Panginoon. So mayroon lang pong ilang punto mga kapatid na gusto ko i-share dahil ang ating oras naman talaga ay alas 10:19. Kasi sa amin doon, 9 talaga simula. Kung ilan nandiyan. So okay lang po itong outline ko, 5 lang. Hindi kayo makatulog. So, lalo na kung nasa, maganda itong church niyo kasi mayroon dito pa. Sa amin doon, sobrang init pa. Pero maganda yun, hindi makatulog mga member. Kapag malamig, siyempre, ano ka, comfortable. Una, isa sa pinakaunang benefits of attending worship service is it pleases the Lord. Gusto ba natin mapasaya ang Panginoon sa atin? Nagiging banggol mo sa buhay mo na ang Diyos bigyan mo siya ng kasayahan sa araw ng pananambahan. Yun ang tama. Sayang ang oras, sayang ang pera na ginamit mo sa pananambahan, ang offering na binibigay mo, yung place mong binibigay mo, kapag ikaw pumunta dito, hindi mo napasaya. Pupunta ka. Sabi na ng isang kapatid, pupunta ako sa church ngayon dahil meron kong bagong damit. Naka-order ako Shopee. Pupunta ako dahil medyo nag-improve yung mukha ko. Talagang puti sa apply. Pupunta ako ngayon kasi nandoon yung idol ko. Dapat yun po ang isipin natin. Isa sa mga benefits po why you are attending in worship service na mapasaya mo ang Panginoon. Sayang kapatid, ang mga desire mo, ang lahat ng mga plano mo sayang kapag hindi mo mapasaya ang Panginoon sa araw ng pananambahan. Yun ang pinakatarget po natin mga kapatid. Kapag yun ang pinakahangarin mo, ay ibig sabihin kapatid talagang masaya ang Panginoon sa araw na ito. Amen ba? Amen. Akala lang ninyo hindi masaya ang Panginoon kapag tatlo ang mag-worship. Sino yung nakabasa dyan sa Matthew? Na dalawa, kung tatlo, nagkakaisa, ay nandyan po ang Panginoon sa ating kalagitnaan. So it blesses the Lord. Isa sa pinakaunang benefits kung ikaw dumadalo sa pag-worship, mga kapatid. Pangalawa, it brings blessing to others. Kapag nagsimba ka, mayroong mag-bless na buhay sa tuwing sumasamba. Patuhinto ka sa pagsimba. Blessing ka pala. Si Abraham tinawag ng Panginoon upang maging pagpapala hindi lamang sa kanyang pamilya, hindi lamang sa kanyang kapitbahay, maging pagpapala siya sa lahat ng tao sa buong San Sinukob, mga kapatid.
Yun ang good po natin. Nandito tayo para maging pagpapala tayo sa iba. Pero kung pumupunta ka sa church, makipag-debate ka, makipag-discuss ka sa teacher nyo, sa pastor nyo, ang tanong ko, maging pagpapala ka ba? Malilito na yung mga members. Sabi, pupunta ako ngayon sa Palataw. Debatehin ko yung pastor doon. Huwag na lang. Buti pa matulog ka. Dapat isa-isip mo, even kung ikaw ay nakikinig, kahit na yung tanong mo, isipin mo bago kang tumanong na magsabi ka, ito kayang tanong kong ilalabas sa aking bibig. Maging pagpapala kaya ito sa mga nakikinig sa akin. Pagpapala. Kapag inaisip ko kung mature ka na, kung ang tanong mo ay hindi magiging pagpapala, buti pa, tumahiri ka na. Buti pa, matulog ka dyan sa lupuan mo. Oh, so Bisaya pa, pagod pa. Gaya, kaya halimbawa, mayroon po, magtatanong ngayon sa akin, siyempre, yung tanong niya, medyo hindi maganda. Sasagot din ako hindi maganda. Ang tanong ngayon, maging pagpapala ba kami sa inyo? Isang member doon habang dinidebate ng isang elder a pastor, lumabas ang isang member sabi, ay, sa akin pagi, naguluhan ako. Maging pagpapala ba ang presensya? Yun nga, tama doon. Kung halimbawa mayroong katanungan, pagkatapos na lang ng pananambahan. Kasi ang ating goal na ang ating pagsamba ay nagkaroon ng benefits na nagdala ng pagpapala sa mga taong nakikinig sa iyo. Yung pag-upo mo dyan, nagdadala ng pagpapala. Yung pag-smile mo dyan, huwag yung smile ay ano? Kasi kung smile ka parang aso, hindi niya magdadala ng pagpapala sa nakikinig. Asa. Nag-observe. So, mayroong mga member na kapag nag-principles na sa kapamag-ayon sa mga kurtina. Pastor, naka-climax na. Sabi ko, ay, hindi pala natin tama ang pag-aayos sa kurtina. Naging distraction na. At, ang tanong dyan, naging pagpapala ka ba? Kung habang si pastor nagsalita, ikaw naman dyan, nagkaroon, silpi-silpi, wala ba dyan? So, kailangan po pala mga kapatid, kapag nag-worship ka, ang pinaka-goal mo po na maging pagpapala ka sa iba. Basahin po natin mga kapatid ang Romans chapter 15 verse 29. Romans 15 verse 29. Wala akong itong paturian, paglayo ay sa ganang pagpapala kay Kristo. Nalalaman ko na pagparian ko sa inyo ay darating akong puspos ng pagpapala ng Ebanghelyo ni Kristo. Yan ang gusto ng Diyos. Nasa tuwing sumasamba tayo magpatid, umuupo ka dyan, umaawit ka, tumatayo ka sa harapan, talagang maging pagpapala ka sa ibang mga mananampalataya. Karagdagan na verse, 1 Timothy chapter 3 verse 15. Makibasa. Okay, basa. But if I tarry long, that thou mayest know how to modest thyself. The house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. So, sabi dito, ngunit kung ako'y magluwag ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos
na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katulad. Ang sabi po ng apostol natin, si Apostol Pablo, kailangan alam po natin kung paano tayo mamuhay sa loob ng iglesia, sa church, para maging pagpapala tayo. Alam po natin ang role natin kapag mag-worship ka every Sunday. Kung tagapakinig ka, alam mo yun kung anong gagawin mo bilang tagapakinig. Kung ikaw isang leader, alam mo yung gagawin mo bilang isang leader. Sabi ni Apostle Paul, sabi niya, dapat ang tao ugaliin nila sa bahay ng Diyos. Ano ba ang dapat na ugali kung nandito ka sa loob ng bahay ng Diyos? Para maging pagpapala ka. Nakasingamangot ka ba? Ha? Kung nandito ka. Sabi ni Paul, kailangan alam ninyo mga kapatid kung paano kayo mamumuhay sa loob ng Diyos. Alam ba natin yun? Kapag nandito ka sa loob ng church, mga kapatid, dapat alam mo para maging pagpapala tayo sa iyo. Kapag hindi mo alam ang role mo sa loob ng church, hindi ka maging pagpapala sa iyo. Kasi mayroong nag-worship sa Panginoon na palaging labas. Makikita dyan ang mga nagtitinda ng ice cream. Ice cream ba yan? Pabili naman. Nag-worship ng preach yung pastor. Nangyari ko sa akin. Nag-preach ako. Dumaan yung nagtinda ng ice crumble. Ice crumble ba yan? Labas na naman hindi. Sa palagay nyo, tama yun. Ilang minuto naman, dumaan na nagtitinda ng tinapay. Pagdisal ba yan? Hanggang dumating, pangtulo na dumaan, nagalako na, bili na kayo ng isda, bili ng isda. Dahil walang ulam ang mga member sa araw na yon, lumabas ang mga member, bumili ng isda. Si pastor, ilan na lang kung naiwan, nakikinig. So dapat ito ang point ni Apostol Pablo kapag mag-worship ka sa Panginoon, alam mo yung gagawin mo. Kapag nag-worship ka, nakapag-distraction kahit na tiisin mo walang ulam ka. Tiisin mo huwag ka munang kumain ng ano dyan? Ice cream. Kasi maka-distract yan mga kapatid. Noong una nga sa panahon namin, kapag mag-preach, yung text namin sa pastor, what cares? Kapag tatayo ka, pagbalik mo, lapitan ka dyan. Saan ka galing? So, ibig sabihin na, alam po natin mga kapatid, para po, na ang lahat ng mga taong nakikinig, makikita ka, maging pagpapala ka na makapagsabi, si kapatid talagang napaka-formal niya, napaka-sincere niya, kapag nandyan siya sa loob ng Diyos, bahala na kung hindi ka sincere kung nasa labas ka. Basta sa loob ng church, gawin mo at tungkulin mo na maging pagpapala ka sa tuwing sumasamba ka sa ating Panginoon. Nag-press nga ako dito sa mga versikulo. Lahat talaga magbigay ng versikulo. Okay na yung bata. Pero pag minsan lang, naging problema lang, yung versikulo natin pabalik-balik. Kami mga pastor, ganun din. Friends, si Pastor, kapatid, kailangan every Sunday, bago ang ating verse mga kapatid, mag-aral tayo. Pero si Pastor, ilang Sunday na, yun pa rin. Lalo na kami ang pastor na talagang sobrang busy. Ako nga, yun nangyari din, pero huwag natin hayaan na gano'n na lang hanggang pag-rapture. Kailangan po ang presensya niyo mga kapatid, nagdadala ng pagpapala sa ating kapatiran. Pag uwi nila talaga, na-bless talaga aking kapatid, sister Suwaso. Na-bless talaga. Nagina na sana ako sa pag-recover talaga ang presensya. Hindi na niya alam na mayroong mga believers na smile pa lang, nakapag-bless na. Mga kapatid, please the Lord, hindi ito kapatid. Grabe pagpapala. Pero kung magsabi ka,
si kapatid ay hindi ito pagpapala na you miss the benefits of attending worship service. It brings blessing to others. So ngayon kapatid, ilang taon na kayo nagdiri ko sa Panginoon. Mayroon mga makapagsabi ngayon, Pastor, talaga mayroon na bless sa buhay ko dahil sa pagsimba ko dito. Mayroon na ba? Amen? O kaya, Pastor, sa pagsimba, dahil sa pagsimba ko dito, mayroon lumayas. Kasi mayroon yung magsabi na yung church na yan, mayroon leon. No? Sabi ng isang member sa akin, sabi, Pastor, hindi na ako nag-church. Bakit? Yung church na yan, mayroong leon nakaupo sa pintuan. Ito sino ba yan? Isang elder. Nung pagbisita ko o pagpunta ko sa church, totoo ba kaya itong sinabi ng member na mayroong leon? Pasok ko sa church, mayroong nakaupo. Sabi ko, malaki yung tiyan. Sabi ko, ito siguro tinutukoy na leon. Ingat tayo na maging leon po tayo sa church. Salit na maging pagpapala tayo. Base, kung Bisaya na, baka maging leon ka sa church. Mauubos ang membro ng church ng palatao kapag ang isang membro salit na siya maging magpakumbaba, maging lion ka sa church. Ay nasa ko, wala namang leon dito. Talagang napaka-smiling ang inyong face niyo. Walang leon dito. Puro lang mga tupa. Pero itong tupa naman, talagang iba na dito kung magalit. Sabi ng yung isang pastor doon, ay isang member, Pastor, kung ako ang inuusig doon sa Nigeria, talagang lalaban ako. Patayan. So, dahil parang mga Kristiyano din na, matapang din. Pero ang tapang mo natin inaan sa patayan. Tapang sa paglilingkod. Na kahit na nahirapan ka na, maraming pagsubok na dumating sa buhay mo, yan dyan, gamitin mo ang tapang mo. Kapag maraming pagsubok, magpapatuloy ka sa paglilingkod sa Kanya. Gusto ko na bago mag-rapture mga kapatid, itong buhay ko maging pagpapala sa mga tao. Isa sa mga napasasabi ko, every time na mayroong meeting kami mga pastor, sabi na ni Pastor Moren, ito talaga sa Pastor Ortiz, talaga 3 probinsya po. Ang area niya, napaka-lawak po, grabe ang pagbiyahe talaga. Pero alam ko po na ang pagbiyahe ko po, kahit na nahirapan ako, naging pagpapala po sa mga members ng churches na kung saan ko pupunta ako. Number 3 po. The benefits of attending worship service, it edifies others. Yun ang maganda. Na mayroong naging tapat, malakas ang panampalataya dahil sa presensya mo every Sunday. Huwag nating hayaan na ang presensya mo every Sunday naging discouragement sa iba. Nag-edify. Maraming naging tapat, maging malakas sa paglilingkod sa Panginoon dahil sa presensya mo. Kasi kung magsalita ka talagang maraming pagpapala lumalabas sa bibig mo kapatid. Yun ang gusto ni Apostol Pablo sa buhay ko na maging pagpapala. Kasi mayroon naman ibang mga believers magsabi, matira ang matibay. Matira ang matibay. Alam niya ni Pastor dito. Kung ligtas yan, Pastor, kahit na masaktan yan, kahit na batikusin ko yan, Pastor, kahit ligtas yan, hindi yan tatalikod sa paglilikod. Huwag naman kapatid. Kailangan makapag-itipay tayo sa bawat isa. Basahin po natin. Roma 12:8. Pakibasa. Okay, pakibasa mga kapatid. For he that exhorteth, Verse 8. 28. 28, yeah. For he that exhorteth
on exhortation he hath given, let him do it with simplicity. He that ruleth with diligence, he that sheweth mercy with cheerfulness. Kung ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral, ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupuno ay magsikap. Ang nahahabag ay magsaya. Paano daw tayo makapagtibay sa mga kapwa o ng palataya? Sabi dito, kung magbigay ka na mayroong magandang loob. Sabi na nga sa ko, darling, bakit binigay mo yung bonus mo? Ibigay sana natin yun ng appliances. Ba't pinagtulit mo sa church? Nag-away. So ang sabi dito, parang makapag-identify tayo sa members of the body of Christ, magbibigay ka na mayroong magandang loob. Kayong magka-partner. Masaya ba tayo kapag magbigay ka? Mayroong sabihin mo, nakapagbigay naman ako ngayon. Hindi ba nasayangan ng ako? Dahil may isang tao na pag nasa operate, dinala ng maasin. Sabi ng asawa niya na yung 500, ibigay mo yun ang bigas pagkatapos ng pag-usin. Yung 100 yun ang i-operate mo. Ang problema kasi dinalo niya yung 500 sa 100. Nang umikot na yung maasers, yung nakuha niya yung 500. Nung paglabas niya, magbili, dadaan siya sa tindahan, magbili na ilang kilo bigas. Nandoon sa offering na 500. Sabi, talaga, patay ako ni Mrs. Nalungkot siya. Ikaw kaya, hindi mo yung plano ibigay, pero mo yun ang naibigay mo sa Panginoon. Ang tanong ngayon, magproblema ka ba? Harapin mo yung misis mo kasi love ka ng misis mo. Maunawaan naman yan na naibigay yung hindi dapat ibigay. Plano yun ng Panginoon na yung 500 talaga ibigay kasi ang honorarium ni pastor, kunti. So sabi niya, patay ako. So yung pagsabi patay ako ni misis, ay ibig niyo sabihin, yung misis niya, yung ugali, hindi maging masaya kapag makapagbigay. Sana sa pagbibigay ng mag-asawa, nagkaunawa. It edifies others. Nagbigay ka na maraming naging malakas ang kanilang pananampalataya dahil sa pagbibigay. Magpatid, lalo na kung makikita ng mga ibang mananampalataya na yung pinag-grip mo, nakikita nila, nagbigay ng comfort sa kanila, makapagsabi sila, talagang kapatid ito, sobrang sapugas. Gaya kay King David. Sabi ni King David kay King Solomon, anak kong Solomon, sobrang sacrifice ko, hindi ako nakatulong kung hindi ako pagpagbigay sa Panginoon. Dahil dito, although I was not allowed by God to prepare, to build the temple of the Lord, but I will prepare the materials needed for the building of the temple. Hindi ako makatulong. Mayroon ba kayo sa inyo? Hindi kayo makatulong kapag hindi kayo makapagbigay? O kung hindi kayo nakatulong dahil nakapagbigay kayo? Ha? Pag-uwi ninyo, galit kayo sa asawa niyo. Okay lang, hindi ka makatulog dahil nakapagbigay ka na masaya. Pero kung hindi ka nakapagkatulog dahil nakapagbigay ka ng malaki, nakapaggunit ka, mga kapatid, sobrang sakripisyo, ibigay mo na, ibili mo sana yun ng yung mga appliances. Sabi ko, kapag makatanggap ka ng bonus, bili tayo ng sulat, yung bagong labas, 50,000. Pero napunta ko sa gawain ko ng Panginoon. So anong mangyari sa mga taong nakakita, naka-witness sa ginawa mo? Talagang sobrang galing ni kapatid. Palakpakan natin. Talagang pagpapala. Na-bless ako sa buhay. Pero kung palagi ka lang, kung pagsabi ng pastor, okay kapatid, contribution tayo, mayroon tayong gawain. Ano? Contribution naman?
Pero yung iba, mga macho na Christian, siya, sige, contribute tayo. Magkano? Magkano sa inyo? Ako ang pinakahuli. Akin. Sabi na yun si tata yung lolo ni Pastor Gillian. Pag tinusip doon sa Bicol, nagproblema sila. Sa pamasahe, sabi ni tatay, 5,000 sa akin. Sabi niya sa kapatid, sa akin 5,000 din, pero hindi niya kaya. Parang nadala ng 5,000 din. Yung sumunod, hindi niya natupad. Bakit kapatid, hindi mo kaya? Ay, nabigla na ako, Pastor. Huwag kayo pabigla-bigla. Mag-usap muna kayo kung kaya mo yun. Baka yun pang dahilan na hindi ka na pumupunta sa church, hindi ka na magsasamba. Dahil sobrang laki naman na hindi mo kaya. Kung may kapatid natin kaya niya, huwag ka makipag-deliver sa kanya. Kayo naman nasa taas, huwag kayo magbaba na ha. Magkano sa kanya? 100 ang kanyang contribution sa akin, 100 na lang yung mayaman. Kailangan kayo, may sabi na Pablo, kayo may pera, kailangan magbigay kayo sa inyong pagkakas. Maging pagpapala ka. Yun ang magandang legacy kapag wala na tayo dito sapagkat mayroong limit na mo ang ating buhay. Kasi pabulusok na po tayo. Noong unang panahon, 969, dito sila. Sa panahon ni Moses, 120 na lang ang edad. Sa panahon ni King David, sabi niya, 70 na lang standard ang edad. Sino ba itong senior citizen na masaya tayo dahil katanggap ka? 10 years ka na lang. Kailangan si BBM gawin na niyan 2,000 ang pensyon. Kasi 10 years na lang ang masinyo. Mag-75 ka man, magsabi pa, kung makarating ka ng 100 years, bibigyan ka ng 100,000. Sino pang kakain? Putikit? Ha? Doon pa ibigay ang 100,000. Sino ang kumakain? Yung mga apo, yung anak na lang, nag-aaway pa. Doon sa amin, nag-aaway pa. Sabi niya, dito yan si nanay nakatira sa amin. Kailangan ang pira niya sa pensyon dito sa amin. Sabi niya, anak din ako. Tingnan mo. Yun ang mangyari. Kailangan nagbigay ka. Nasa pagbibigay mo, yun ang maiwang legacy mo. At yung legacy iniwan mo, magkapag-ibay yung hindi lang nitong generation na ito. Maging sa paparating na generation, maibay sila. Lalo na ako sabi, sino ba talaga nag-bless? Si ano sa Kristo? Talagang pinagpala siya. Nagpunga siya ngayon sa kanwalati ang Panginoon. Nakapag-ibay. Pero, Pastor Jay, kung makapag-ibay kayo, magkalibawa, yung pinakamaliit na amount na pipili natin. Kaya, kailangan ang pinaka-ano mo mga kapatid, magbigay tayo para sa ating gawain, Thanksgiving. 500 talaga ang ating contribution. Sabi na sa mga, Pastor, sorry lang, 50 pesos lang ang kaya ko. 50 pesos lang. Dahil marami pa mga Christmas party, Pastor. Yung anak ko, mayroon sa exchange game. Pag-please ka ba? Pero kung magsabi ka ito sa akin, talaga magsabi, promise. So kailangan po, nandito tayo sa loob ng church, makapag-defy tayo kapag mayroong gawain contribution. Huwag kang mag-atubili, mag-pledge para sa Panginoon sapagkat sabi ng Panginoon, ibabalik ko yan siksik, liglig at umapat. Gusto ba natin ito? Si Pastor Eugene, talagang siksik, liglig, umapat. Pastor Eugene, nanampok sila tumaba. Siksik. Kailangan siksik, liglig yan. Ang binigyan ng bagong tapos ganun ang Diyos kapag mag-bless po sa atin mga kapatid. Kasi alam na po ninyo ang kirapan kahit na nung unang panahon. Nung nag-aral pa si Pastor John, sabi niya, Papa, nahirapan ako mag-bike. Papunta pa na tayo. Naawa ko ko rin. Sabi ko, parang hindi pa namin kaya. Kasi dati doon kami sa dito, Palawan. Nagtatag ng service. Pero yung itong asawa ko na mahabagin sa kanyang anak, ay, kaya yan. Ganun ba? Yung euro dyan. Sabi ko, tinis ako na lives, Panginoon, Lord!
Naging pastor ako ngayon, 37 years. Naging supervising minister, 15 years. Wala ka bang nakalaan sa aking pagpapala na maiahon ko ako? Pumasok sa isip ko na sabi ng Panginoon, Pastor Ortiz, magtatag ka ng kooperatiba. At dyan, gawin kong pagpapala yan sa inyo. Noon nahirapan kami, ang kaya lang namin mabili, yung Pastor, di ka lang, sikat-sikat lang ba? Pero ngayon, pinagpala ng Panginoon. Natin, rules sila kung kaya natin. Kung sabi ng Panginoon, kailangan sa pagpapala ng Panginoon. Lahat ng mga anak ko, mayroon na sila mga motor, pero hindi ka na. Sobrang din ko na binigay ng Panginoon. Kasi nakikita ang sacrifice. Tama na yun. Ang paghihirap, ang Diyos talaga magdala ng pagpapala kapag nakapag-inipay ka sa mga member na naglingkod ka na tapat sa Panginoon. 37 years, maraming pagsubok na dumating sa buhay ko. Maraming persecution, maraming mapagsubok. Nalubog yung bangka namin November 27 o 24, 2024. Lumubog ang bangka. Nagbaya ko ng Palawan 8 hours. Sobrang laki, mas malaki. Kasi laki na ang mga buklok, ang mga ano. Pero dahil sa Panginoon, sabi ko, Lord, ito ang ministry binigay mo. Kaya-kaya ko to, Lord, makarating 8 hours from Palawan going to. Pero dahil ang Diyos, napakabuti niya kapag naging pagpapala ka sa mga churches under your supervision, ang Diyos talagang nakikita yung sakripisyo mo. Tutulungan ka na ng Panginoon. Amen ba? Amen. Sabi ng Panginoon, okay, ilabay na na. Itakpil mo na yung bike. Ito ang motor. Okay lang to. Dahil ang Diyos talaga, Diyos ng bike. Second to the last. Parang style preaching na ito ang aking Sunday school teacher. Out teaching Sunday school natin. Pero okay lang yun. Number 4, it encourages others. Ang presensya ngayon, maraming na-encourage. God bless. Na-bless pa ngayon ang aming presensya ngayon? Sa Palataw, nandito kami. I guess, na-bless talaga. Kasi invite ka ni Pastor Eugene, sabi niya, doon, kain tayo doon. Ngayon naman, mayroon mga invitation sa ating kapatid. Kasi kung hindi na-bless yung buhay niyo sa aming buhay, sa aming presensya, hindi kayo mag-invite sa amin. Amin ba? Ay, nandyan pala sila. Pinapahalagan po ninyo. Yun ang mahalaga mga kapatid na maraming mga kalulubang kapatiran na naglilingkod na sila po nagpapatuloy. And then the last one, po mga kapatid, dahil ang oras natin, pailili lang. Number 5 is, it gives spiritual. Sa pagsamba niyo dito, lumago ba kayo? I guess. Pero marami talaga mga churches na ilang taon na, 10 years na, 20 years na sa pagsasamba, carnal pa rin. Marami, kahit na pastor. Sa Manila, mayroon ako na 2 pastor na mayroong ibang asawa. Lumalago sa pagkakarnal. Kailangan po mga kapatid, habang tumatagal tayo na worship sa Panginoon, sumasamba sa Panginoon, naging mature po tayo sa ating paglilingkod upang kung mayroong mga pagsubok na dumarating sa buhay po natin, kayang-kaya po nating labanan, kayang-kaya po nating malampasan lahat ng distraction na dumarating sa buhay natin dahil lumalago ka. Kung nag-improve ba ng church, kailangan sabay ang mga members na nag-improve sila spiritually. Pero may mga churches talaga, napakaganda po ang kailang mga churches, may aircon pa, pero ang mga buhay hindi nag-improve, hindi lumalago ang kailang buhay spiritual. Sayang ang church natin na sobrang ganda. So kailangan ang unang mag-improve po mga kapatid sa ating paglilingkod para maging yung sabihin ng benefits of attending worship service, lumago ka dahil sa pagsamba mo dito sa church ng Palataw. Hindi lamang sa pagsamba mo, naging pagpapalang ka, naging malakas ka, lumago ka spiritually sa pagsamba mo.
Inaasahan ko na kayo nandito ngayon. Mature na ba tayo? I guess mature na po tayo dahil naglilingkod po kayo sa akin. Okay, dito hanggang dito lang po muna mga kapatid. Mga salita ng Panginoon, tayo po ay manalangin. Abang Banal, maraming salamat po Panginoon sa opportunity that you've given unto us na kung saan kami po ay makapaglilingkod sa inyo. Salamat po Panginoon sa inyong masalita at sa illumination ng Holy Spirit sa aming buhay Panginoon. Bless mo po ang masalita kami narinig. Magsiserve po sa amin ang kalakasan at manawan po namin na mayroong kabutihan na may dulot kapag kami palagi nag-worship sa iyo Panginoon. Kapasaya ka namin at maraming kaluluwa, maraming kapatiran na mag-bless at mabigyan po Panginoon ng opportunity na mag-go spiritual. Nawa, umagang ito ay maging pagpapala po at ang inyong masalita sa salita kami na rin ito. Sama kami sa pangalan ni Jesus na ating Panginoon. Amen. Ganun po.